What's up again mga kapadyak? For today video ay itutuloy ko lang yung mounting fig frame na binubuo ko yung Evolution 2 yan. Itutuloy ko lang yung video na part 3 na kung saan magagamit na natin at makakabit na natin yung Joryap kit na kailan lang ini-review ko, yung Joryap kit na yan oh. At ikakabit na rin natin yung Alivio 1x setup na ni-review din natin yung 1x chainring na yon at pinakita ko sa inyo kung paano ko kinabit yun at yung mga tips kung paano bumili nito. Kaya kung gusto mo mapanood yun, i-click mo lang dito. Kung gusto mo rin mag 1x at nagbabalak ng mag 1x setup sa bike mo, magandang panoorin mo yan para may idea ka kung anong bibilin mong 1x chainring o paano ikabit to, kung ano yung mga dapat mong palitan. Sa video ito, mabubuo na natin yung mounting fig na frame na kailan lang ay sinalpakan natin ng mga fork saddle. Yan, yun yung part 2 ng video ito at yung part 1 naman, yung ginawa yung wheelset. Kung gusto mo mapanood yung part 1, part 2, tapos yung full spec, yung review ng frame na yun, yung mounting fig, ilalagay ko yung link sa description. Makikita nyo na lang doon, panoorin nyo na lang. At ngayong part 3 na to, ay mabubuo na nga natin at magagamit na natin. Testing na rin natin dito sa amin kung okay na okay ba itong binubuo nating project bike. Kaya ipapakita ko muna sa inyo yung Joryap kit na isasalpak natin sa may binubuo nating bike. At ginawan ko na rin ng review yung Joryap kit niyan. Kung gusto mo mapanood, i-click mo lang ulit dito. At ito na rin yung Joryap kit ko. Ilalagay ko na rin itong chain, RD, shifter, yung cogs nakakabit na dun sa may bike ko. Tapos ikakabit na rin natin itong hydraulic brake na Shimano MT200. Ito yung dating nakalagay sa may tricks ko. At nagamit ko na to, okay na okay yung performance niya. Malakas pa rin siya kahit ilang months ko na siya nagamit. Na-review ko na rin to. Kung gusto mo rin mapanood, i-click mo ulit dito. Ito yung hydraulic brake Shimano MT200. Nakasupot pa yan para kunwari brand new. Kaya ito siya. Yan. Kaya ikabit na natin lahat to. Kaya up kit, yung crankset na 1x. Kaya tara na.
Pagkatapos ko nang ilagay yung Jory Up Kit dito sa binubuo natin yung bike na mounting stick frame, yan, nailagay ko na, tapos buo na siya ngayon. At itratry na natin itong Jory Up Kit na nilagay natin na 1x10 yung setup. At itratry natin yung shifter na Jory kung smooth talaga, dahil marami nagsasabi is smooth daw i-shift yung shifter niya doon. At dito sa may RD niya, maganda daw yung pag-shift. Tapos yung hydraulic brake na hose ko dito sa may likod, yung hydraulic brake ko na MT200 Shimano, nilagay ko yung hose niya sa internal cabling. Pinalagay ko dun sa may bike shop. Kaya wala nang nakalabas na hose sa atin. Kaya malinis nang tignan itong bike natin. Wala nang hose na sa internal cabling na lahat. Tapos ngayon, itry natin yung shifter kung maganda ba i-shift, kung smooth talaga. Kaya tara na, itry na natin. So yun mga kapadyak, itry na natin itong Jory shifter tsaka itong Jory RD kung maganda ba yung shift niya, kung smooth ba. Kaya itry na natin. Ngayon, nasa 10 speed ako ngayon. 10 speed yan, na itono ko nito. Madali lang naman itono pag Jory na yung gamit mo. Hindi na katulad ng mga low-end na RD, mahirap itono katulad yung dati kong RD na ginawa ko pa ng review kung paano itono. Ito high limit screw, low limit screw lang i-adjust mo, madali lang. Tapos itong cable, wala na yung barrel adjuster dito, nandun sa shifter. Nandito yung barrel adjuster niya. Kaya hindi ka na mahirapan magtono. Ito nga, di ko na in-adjust yung barrel adjuster niya. Dito lang sa low limit screw at high limit screw. Kaya try na natin. 10 speed yan, nasa 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So yun mga kapadyak, ito yung tsura niya pag naka 1x10 na siya. Hindi na masyadong binat tong kadena. Hindi ko na pinutulan yung kadena. Saktong-sakto lang naman yung kadena ng 10 speed para dito sa may 1x. Yan. Kita niya na may RD, di naman masyadong hirap. Tapos, kinaya niya na tong 42 teeth. Di niya na ginamitan ng goat link kasi pang 42 teeth din naman tong RD na to. Tapos dito may space pa naman siya. Yan o. Yan. Pwede pa siya. In-adjust ko na lang siya dito. Itong screw na ito. Hindi ko na alam kung anong tawag dyan eh. Ito ngayon yung 1x10. Yan. Naka 1-1 ka dyan. Tapos dito naman sa may chainring na 1x na narrow wide. Hindi naman siya nalalaglag kanina, pero itratry ko siyang i-ride dito sa amin. Testing natin to kung natatanggal ba tong kadena niya. Kasi narrow wide siya eh, hindi natatanggal pag ganun daw. Itratry natin kung totoo ba, kung hindi na kailangan ng chain guard dito. O sa 1x, wala na dyang cross chain. Yung tinatawag kasing cross chain, pag may tatlo ang plato dito, tatlo yung plato mo, tapos naka 1 ka, tapos dito naka 10 speed ka o naka 7, 8. Yun tinatawag na cross chain. Kapag naka 1-1 ka naman, halimbawa sa crankset mo naka 3x ka, nandun ka sa 3, tapos nandito ka sa 1, yun yung tinatawag na cross chain. Dito 1x na to, yan, di sabihin cross chain yan. Hindi cross chain yan dahil iba na yung alignment na itong chainring kasi nag-iisa na lang siya. So yun mga kapadyak, itratry na natin itong pababain dito sa may 10 speed kung nakatono talaga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun mga kapadyak, nakita nyo naman maganda naman yung pagbaba niya. Nakatono na talaga siya. Hindi ko na masyadong gagalawin tong RD. At sa shifter, nakita nyo napaka-smooth ko lang ganunin. Ganyanin. So yun mga kapadyak, naka 1x10 na siya ngayon. 1 tas 10 na dito. Yan yung itsura niya kapag 1x10. Yan. Hindi na masyadong hirap yung RD doon, no? Hindi masyadong natitiklop. Yung iba kasi pag sobrang haba yung kadena, gumaganon yung RD. Yung RD, mas tumitiklop siya pataas ito. Itong cage nyo, gumaganon pa. Tapos, bago ko makalimutan, itratry nga din natin itong clutch kung gumagana ba. Yung clutch kasi, ganito yung purpose niya. Yan. Pag naaganyan yan, pag nasa taltig ka, gaganyan-ganyan yan, di ba? Nakikita nyo yung cage. Yan. Naglalaro yung cage. Ito, naglalaro siya, gumaganyan. Pag in-on mo yan, like this, yan, naka-on na. Yan, pag na-on na yan, hindi na yan maglalaro. Oh, hindi na, di ba? Mahirap na siyang ganutin. Hindi na madali, oh. Hindi na katulad nung kanina na ganto-ganto mo lang. Kaya yan yung silbi ng clutch. Pero sabi nila, pag in-on mo yung clutch, makakakan yung pagtono. Yung pag-shift mo dito parang mababago. Kaya itatry din natin ngayon. Ngayon mga kapadyak, ito ngayon naka-on yung clutch niya. Yan, naka-on ngayon siya. Kaya itatry natin i-shift. Kung totoo ba yung sinasabi nilang nadadama yung pagtono doon pag in-on mo yung clutch. Kaya punta natin sa 9. Yun nga. Ayan, ayaw siya mag-9. Na-delay siya mag-9. Punta natin sa 8. May delay talaga.
Yun, nag-8 na, pero nag-8 siya pero nade-delay. Dahil siguro naka-on yung clutch. Punta natin sa 7. O yun, medyo hindi delay yun. O, hindi na delay. Op, nahihirapan yung RD ah. Yun. Yan. Ito yung itsura niya ngayon, no? Kita nyo? Pag naka-on yung clutch, tapos na-delay siya. Kaya, itong clutch kasi ginagamit to pag sa trail ka, malubak na daan, umaalog-alog yung kadena. Kaya, kailangan i-on mo yung clutch doon. Pero kung nasa kan ka lang naman, patag na daanan, i-off mo lang yan. Yan, off natin. Ay, testingin natin ipababa na naka-on yung clutch kung nade-delay din siya. Yan, i-try natin ipababa. Hindi naman delay. Yan. So yan, nakita nyo naman, pag pababa hindi siya delay, yung paakyat lang. Pero na-delay siya dito sa hanggang 8. Na-delay siya hanggang doon. Pero dito sa may 7 hanggang 1, okay naman na siya pero nahihirapan. Kaya i-off na natin tong clutch. Yun. Nakita nyo na kung ano yung tsura pag naka-on yung clutch, kung nahihirapan ba talaga yung RD na sinasabi nila. So yun mga kapadyak, ito na yung Mountain Peak. Tinetesting na ng pinsan ko dito. Yan. Kita nyo naman. Ayos na at pwede nang ipang-ride. So mga kapadyak, ako na yung magtra-try nito. Yan. Yan. Ah, sarap pala umupo sa may Mountain Peak frame. Ito na, wala na siyang problema. Pwede na talaga ipang-ride. Nakabit na natin lahat. Yung Jory Up Kit, yung mga parts. Yan. Gagawin ko lang ng full review ito. Yung mga binili kong item, pagsasama-samahin ko lahat, magkano lahat nabili ko dito. Tapos, kung mga gusto nyo mag-build, para may idea kayo. Ito ngayon siya. Sound check tayo din. Yan. Gagawin ko rin ng video yan kapag mga 5 months na sa akin o 3 months na tong hub, kung maganda pa rin yung performance niya, kung hindi agad-agad nasisira o hindi agad-agad humihina yung tunog niya. So yun mga kapadyak, itatry ko ngayon itong 1x10 na Jory Up Kit dito sa may nakikita nyo naman na yan. Bibilisan ko at kung malalaglag ba itong kadena. Yan. Tapos itong nabuo nating bike ay di naman ganun kabigat. Kaya yun. Yan o. Lagan lang naman siya. Pero wala akong pang kilo para malaman ko kung ilang kilo itong nabuo nating bike. So yun, itatry na natin. Ito siya ngayon mga kapadyak. At try natin mabilisan ito. Hindi naman nalalaglag oh. Ayos na ayos. Try natin pababatas bilisan. Yan. Hindi naman siya nalalaglag. Kahit sobrang bilis. So yun mga kapadyak, hindi siya nalalaglag. Ayos na ayos. At yung preno nating MT-200 malakas pa rin kahit matagal na sa atin. Kaya ayos na ayos. So yun mga kapadyak, tinry naman nating bilisan kanina at hindi naman nalalaglag itong kadena. Yan. Okay na okay itong narrow wide na chainring. Okay na okay itong 1x chainring na Decax. Para sa gusto mag 1x, narrow wide na yung kunin nyo para di nalalaglag. Tapos pinakita ko na rin kanina yung preno. Malakas pa naman yung preno sa likod. Oh. Tapos sa harap. Yan. Yung MT-200 na ni-review ko nun, kaya kung gusto mo mapanood, lalabas dito sa taas. Kaya ayos na ayos talaga pag Shimano brand din, kinuha mong pyesa ng bike mo, wala ka nang problemahin dito at tatagal pa. So yun mga kapadyak, hanggang dito lang ang ating video. Tapos ko nang buuin itong project bike natin, yung Mountain Peak frame na kailan lang ni-review ko at ngayon nabuo na. Na-testing ko na rin yung 1x10 setup kung maganda ba at okay ba kung di man nalalaglag. At okay na okay. At hindi ko pa na-try sa mga paakyat kung maganda ba yung 1x10 kung may pang-ahon pa ako. Nagawa rin ako ng video at ira-ride ko itong Mountain Peak para may testing natin siya ng talagang ride. Hindi kanina dito ko lang kasi tinesting. So yun mga kapadyak, kaya kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko gagawa pa ako ng ganitong klase ng video. At share mo naman sa kaibigan mo, nagbabalik din siya magbuo ng isang bike o wala siyang
choice kung anong frame, anong parts ang ilalagay niya. At comment sa baba na mga gusto mo malaman sa pagbabike. Susubukan nating sagutin yan. At huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell button sa ibaba para ma-notify ka sa mga bago kong video. At maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta at sa'yo na rin dahil pinanood mo ang video ito. Kaya kita-kits ulit sa next kong video. Peace out!